Alphabet Soup! Palakpak! Welcome to Alphabet Soup Talks, Episode 5. I want you to stay till I'm in the grave, till I've run away, dead and buried, till I'm in the casket you carried. Go, I'm going to, 'cause it was always you. If I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. And no, I said I never think I wasn't better alone. Can change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know why I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the lights fly high. Till the day that I die. Okay. Sir, ang sarap! Welcome sa Welcome Episode back! 5 ng Welcome back, Alphabet Soup Talks. guys! Welcome Welcome back back. din, Kuya Mac! Hello! Hindi Oras hindi na kita dyan. All the way makakalimutan. from Vancouver. Oras na dyan, Kuya Mac. Binati agad. Kuya Mac! Hello. Kuya Mac! Hello, Kuya Hello. Pag Mac. kumukuya Mac kami, hindi kita marinig. Si Kuya nga. Hindi, si okay Kuya lang Mac yun na ah. pala yung Okay lang long yan. distance. Kasi okay naririnig lang, pa rin. okay lang yun. Ayun, rinig na po natin si Kuya Mac. Ayan, si Kuya Mac. Para tayong ano, no? Para tayo nasa TV Patrol. Ay, May delay. Parang Kuya Mac, opo, tatanungin opo, Kuya lang. Mac. Live Ang kasi. sarap mo. Live. Ang sarap mo. Ganun nga pala, ganun. Nakangiti lang ganun, nakatangin lang ganyan. Yeah. Tapos Ganyan natangot-tangot. yung camera. Gumaganon-ganon. Oh. Hindi po tayo naririnig kayo ni Kuya Mac. Anyways, Okay. ang ating topic for this week, magi-gear talk muna tayo. Gear talk. Saka Gear yung mga Talk! It's all about the boys. sound hacks natin. Kapag yun, nagigig, recording. Yes. Tips. So, recording, gigs, and all of the above, ganon. Yes. When it comes to our gears. Sige. Marami tayong topic, including what gear do you swear by in terms of live sound or, in general sa pagiging Yeah. musikero. Mm. Yan. So ako, para sa akin, lately, sobrang na-appreciate ko yung Yamaha Crosstown hardware ko. Yun. Yamaha Crosstown. And what it hardware. is a lighter drum hardware. Cymbal stands, Na snare Yamaha. stand, ng Yamaha. Yun ba yung silver mo na? Yes. Oh. Silver siya na it would appear more tube-like, tapos medyo matte yung finish niya. Para sa akin, nag-agree ako dun sa number one pick ni John na Bakit? Kasi napakagaan niya compared sa last one. Naranasan mo ng buhatin niya? Bro, alam mo yung lahat lalaki kasama mo, so papakita mo malakas ka. Kaya nung binuhat ko yon, yung una mong yun, sabi ko, oh my God, ba't ang bigat nito? What the fuck is in here? Yung luma niyang Holy! cymbals Tapos na. nung unang binuhat ko ulit, sabi ko, sige na nga, tulungan ko na nga si John, dami niyang dala eh.
Binuhat ko uli. Aba, ang gaan na. Maayos na. And yun yung original hardware nung drum set ko na Yamaha Stage Oh. Custom, which is made of birch. Pero the nice thing is kapag binili mo siya, may kasama siyang hardware. Pero, the thing about your typical drum hardware, or for the most part, the heavy-duty type, which is what came with it, napakabigat niya. Which is, kapag giging drummer ka, and Pangbahay lagi kang siya. on the go, nagigig, Mm-mm. it's not the Touring. most ideal. Nasa'yo pa yun yung mabigat na yun. No. Wala na. I got rid with a bunch of them, Ah. except for a couple of stuff like that one there. I mean, people won't be able to Ayan yung original see, niyan. pero it'll be that kind of build kasi mas mabigat siya. Yung Yamaha Crosstown hardware, it's a hollow tube type na aluminum, Kaya magaan. sobrang gaan. Pero sturdy siya. Pero mukha siyang heavy duty. Sturdy It is siya. heavy duty. Yeah, sturdy enough to hold a 21-inch ride na hindi naman siya nagagalaw. Para sa Gear Addict, alam mo ba ang saktong weight niya? Like the whole set? I don't, but I can put it up here. Yeah. Kasi makikita mo yun kung gaano kabigat talaga eh. Oo, as in pag binuhat mo siya, like let's say you have it both from your hand, like a regular cymbal stand plus the Yamaha Sobrang Crosstown laki. Sobrang laki. cymbal stand. Oh my God. Sobrang laki. Sobrang laking difference. I mean, in the ideal world talaga, you want a heavy duty stand, pero kapag ikaw yung nagsiset up ng drum set mo, Yeah. di ba? Wala kang hard. rolling. Pagbubuhat It's nun, hard out here, guys. Yeah. Pag-iisipan mo ng doble yung mga ginagawa mo sa buhay pag binubuhat mo yung mga ganun. Supposedly, sabi nung drummer ni John Mayer, si Steve Jordan, Mm. mas nagri-ring daw yung cymbals, which is what you want, I guess. Mas nagririg yung cymbals pag mas magaan yung ano. I can see yung that. Kasi may pag resonance. mas magaan yung hardware. I see. Kasi daw, Ah. mas may resonance. Kasi nga, it's lighter. Okay. On a physics standpoint, I think. On a physics standpoint, it makes sense. Okay. Standpoint. Basta pag magaan, mas mag-ano, mas maring, I think. Okay. Gotcha. Yamaha Yamaha Crosstown. Town. Cross Hardware. town. Hindi to sponsored Baka Yamaha, baka naman. Saka ang astig sa kanya, meron siyang may bag siya and it all fits. Kasama ba yun? Kasama yung hardware bag. Oo naman, sa malalagay yun. Buhatin mo lahat. Hindi, sa iba kasi pag binili mo, walang kasama. Hindi I nga. did Walang kasama. Sa iba. You I did have guys. to buy I did have to buy an extra stand kasi meron pa akong isang 16 na crash sa ride. So, nagdagdag ka sa set. Ang kasama niya is hi-hats, 2 cymbals, Mhm. 3, may ride. And then, Merong ride. And that's it. 1, 2, Yes. 3, 4. Mhm. It's not bad. How much? I remember I got it for $400 something dollars. Brand new. $450 ganun. With the extra one. Oo. Plus the extra one, inabot na siya ng 5. Dang, that's expensive. That's Pero how you pay. for yung ROI niya, Truth. especially kapag dadayo tayo ng gig, di ba? Makes a big difference. Sometimes ayaw nilang nagagalaw yung mga stands nila. I mean, they let us use the drum set itself. Pero yung hardware, ayaw nilang magalaw yung angle, meron na silang na-set up. So, dinadala rin natin siya just in case na hindi tayo payagan galawin yung cymbals nila. Makes sense. Makes sense. Katulad ni? Wala naman. I mean, Minsan lang talaga. certain Yeah. shows, mas strict talaga yung May talagang mangyayari palakad. talagang ganun. Ikaw ba? Kahit ako, minsan gusto ko yung mic stand ko nandito lang sa right side, ayoko sa left side. Pag kahit alam mo na yun, ginagawa mo pa rin, naiinis ako, di ba? So, Ibig ganun lang sabihin yun. lang ni Jan, sobrang gaan niya na we don't mind bringing it Yeah. Anywhere. Yeah. There And you go. yun nga yung point niya is to have it be accessible to bring anywhere. Anywhere. Kasi yung totoong hardware bag, oh my God, para ka nagbuhat ng bato. Parang may lamang bato yung bag. Sobrang bigat. Yan. And we don't have roadies, so Yeah. We're Sariling our sikap. own roadies. we're our own. Ikaw, Dan, what's your pick? Ito na agad. Ginagamit ko ngayon. Pakita na lang sa Which B-roll. is Tech 21 Sans Amp Bass Driver Deluxe. what do you like about it? Lahat. Actually, lahat. Kasi nga nasabi mo na
Kasi nag-transition na tayo dati with full amps, monitors. Nung nag-switch ako dito, binenta ko na yung amp ko eh. Parang ito na lang, DI na lang. What amp did you have before again? Mark Bass na 2x10. Combo. 2x10. Combo na siya. Mark Bass na combo. Yes. And from what I can recall, yung combo mo na yun, buong-buo yung tunog. Oh yeah, kapag sobrang talagang lakas nun. nandiyan. Sobrang- Pero, Yun ang OA. yeah, the sort of thing that you would appreciate siguro kapag hindi ka nagpe-play with an in-ear Mhm. setup, pero kapag may in-ear ka na setup, I guess. It wouldn't really matter. Kasi nga, It still matters. Masarap pa rin yung may Yeah. humihingang amp. Pero kung naka-in-ear ka na nga, Yes. kung may Yeah, roadie yeah, yeah. lang, kung may roadie lang tayo, hindi tayo magbubuhat. Yun I talaga still yung prefer yeah, the, preferred, yeah. the full setup, the full Yeah. shebang. Yeah, the full The full shebang. for sure, ang ganda lalo nun, man. Kasi nga nagta-transition tayo na sa mga pinakamadaling i-setup, Oo, pinakamadaling yun. I mean, buhatin. Going back to why I like the Yamaha crosstown hardware, yan din yung rason, I guess, Mm. kaya why you like the Sans amp. Kasi portable siya. Portable you don't need siya. to carry an amp anymore. Mhm. You could play a whole show without So with an this amp. Sans Amp Bass Driver Deluxe, ang gusto ko sa kanya, pwede ka na magrekta sa front house or sa mixer ng event or gig. Kasi meron na siyang XLR out or quarter inch, tas it sounds good. Kahit wala siyang, I think amp head na ba siya? Hindi siya amp head eh, parang pedal lang siya eh, di ba? Mhm. Na DI. So, plus na lang pagka may provided na amp yung venue or something. Pero kahit wala, rekta na, ito lang. Kahit sa recording, like right now, pakinig natin ng konti. So, pag wala siya, ganito Dry lang yung signal. dry Just with the signal. compressor? Because you have the compressor. May compressor na SP. Tanggalin natin. Ito, wala talaga. Walang compressor. Walang compressor. Tapos ito, With the compressor. with the compressor, ito. Pero ito na yung magic. Pagka mayroong Sans amp, ito na yung rekta sa mixer natin. Which is, yeah. Dang. Diba? Naturally, Parang okay na-appreciate Bass is yan bass. ng mga ng pinag-o-open na natin kasi hindi na nagagalaw yung bass Yeah, parang Yeah. amp nila. tsaka ang mindset ko, bass is bass na eh. Bass is bass. Wala naman silang pake kung basta sa front house naman, bass is bass. Low end lang. Kakatin lang din naman Hindi, ako. as an opener, usually, hindi tayo pwede gumalaw ng amp or anything. In Mm. this way, maano mo kung anong gusto mo. Mm. And Diba? I remember we opened for December Avenue and their bass, I mean during the last time Mm. that we did. Tsaka nga, The ano bass lang player didn't DI even lang have talaga. anything. DI lang talaga. DI On the box floor. na maliit. Yeah, I think he had the DI box and probably someone Humingi ng running gain. a- Humingi siguro ng gain, tapos pina-EQ na lang niya siguro. Yeah, depending on what they're using. If they're using Mm. like an X-Air mixer, Mm. Behringer X-Air, meron na siya actually built-in amp Mm. emulation per a bass. Mm. But would be very much the same as the Sans amp. Yeah, sobrang ano niya, efficient, sobrang gaan, mini pedal board nga lang 'to, tas tuner, tas compressor. Ito na, the whole rig na 'to. Gamit ko na 'to since nabili ko siya. So wala na. Parang di na ako nag-upgrade ng yan yan. Hindi ka nagpaplano mag-dark glass. Yun yung mas gusto ko ngayon. Yun Of yung course. syempre ano yun, parang kumbaga dream car mo. Ito parang okay na. Para ka Ah. ano na dyan, Honda Civic. Yeah. Brand new. Parang, it would last. Pero kung gusto ko mag-Lambo, gusto ko nung dark glass. Dark glass. Ano yun? Microtubes. Dark glass Microtubes Infinity. Nice. Ayan. What is that? Parang ganito rin siya. Also pero base DI, pero better. Microtubes Infinity kasi marami siyang, I think yung dark glass is amp talaga eh. Oh, it's trying to emulate an actual amp. From what I know, I don't quote me Hindi ko on- rin masyado Yeah, sinesearch. wow. Wala pa akong pambili eh. Yeah. I saw another one by Ampeg. It was really good. Pero yung mga shoutout sa mga bahista sa Vancouver, binubudol nila ako ni na Kuya Yuria, ni na Christian na mag-dark glass eh. Urea of Arrow in the Quiver. Arrow in the Quiver. Yeah, tsaka ni Kuya Christian ng Mga Grayson. idol yan. Idol mga sila. idol Shoutout natin. sa Arrow. Parang nang bubudo lang kami, anong gear mo? Sabi niya, dark glass ka na, mag-dark glass ka. Tinako, mahal eh. Pero ang ganda talaga. Ano ba daw difference? Sobrang ganda tol, sinearch ko na rin eh. Kahit anong gawin mo, ang ganda ng tone eh. Sobrang bilog na bilog yung tone. Kaso nakikita ko siya, mas mayuyuse siya ng mga katulad ng tugtugan nila na maiingay mag-gain. Kasi para sa akin, yung kailangan ko naman sa banda natin, nakukuha na ng Sansamp eh. Yeah, doesn't necessarily. Yeah. It would be nice. Yes, for sure. Shout out Alphabet Soup sana.
Alphabet Soup Santa, next Christmas. Saka usually kasi when we're doing Alphabet Soup Talks, we're running an Ampeg plugin. So today is Same. actually using the Sans Amp. Mm. Kasi yan yung go-to namin pag live. Ikaw, Trish, what's your go-to pick? Favorite? My favorite gear. What's the one gear live in the studio you can't live without? In the studio or sa live band performance? Let's just say live. I would say it's a band performance. Kasi sa studio, guys, You yung have access pedal to board whatever ko is you not want. even mine. Kay Jan lang naman din to. And he sets it up for me. Parang, alam niya na yung gusto ko and binabase ko na lang din yung gusto ko sa gusto niya. Basically, Kasi Trish has a malupit guitar si tech. Dan. Si Dan malupit din. Trish has 2 guitar techs. I think ang mahalaga sa na to is kailangan mong piliin yung mga taong kasama mo. Hindi pa sikat, may guitar tech na tsaka roadie. Hindi, para sa akin as a vocalist, ang pinaka gear that I swear by is my phone mount. Honestly, ask any vocalist, siguro mga 3 gig na ako, they all asked for my phone mount. Nala ko si Perno. And- Perma ko niyan. What brand is the phone mount again? We gotta, K&M. no. Is it still K&M? It's Kasi still yung una Oh namin, shit, yes it is. nasiraan na ako. So, sobrang gamit kasi talaga. Pero yung ngayon, I think it's gonna last a little longer. I think the first one got crushed. I think so. Naipit Pero siya ang weird, essentially. bakit? Pero I think dahil sa alam mo yung pag ina-adjust mo yung ano mo, ina-adjust mo yung the way you wanna view it. Dun, yung ngayon, mas maganda yung mechanical shit niya. Mas may ball na siya, tapos naikot mo na ng maayos kaysa dun sa isa na meron lang siyang metal na nabibend, which is yun yung nasirang part. So I highly recommend that one. Long and McQuaid nandun yun. Mura lang. Siguro na $30. K&M stands. Bakit phone Baka stand? naman. Kasi like, it's Phone your clamp? holy Phone clamp phone ata. mount. Phone mount. Phone mount sa mic stand. Kasi para yun sa lyrics ko kasi your girl is not good with her memory. Honestly, songs that I know from like childhood, nakakalimutan ko yung lyrics all of a sudden. Ewan ko, basta pag nagpa-perform. Kaya din naman yung mga yung mga vocalist, meron silang monitor. mga prompter. Teleprompt. That's the Yeah, dream. so like Pero just the phone does it. do one for yourself and the phone mount gives like a lot of help sa akin Sariling talaga. sikap. I swear by it kasi pag wala yon, I feel like magka-panic attack ako sa stage. Saka yung phone mount, hindi siya masyadong as distracting. Like, let's say, if you Yeah. have an iPad or And something. it's black Medyo too, malaki yeah. iPad eh. Kahit nga music stand eh. 'Di ba? Yeah. Like it's so much better than a music stand. Pero yeah, phone mount. K&M phone mount. Yeah. Napakatibay niya. Yeah. No. Alright. Kuya Mac, hi! What's yours? Sa akin, kung studio-wise, hindi naman ako masyado sa studio. Wala ako masyadong alam sa studio. Tapos, kung sa live performance, ano bang matutulong ko sa live performance? I guess, ang madalas na problema ng mga keyboardista pag live performance, yung sustainer laging umiisod. Pero mura lang yun, tape lang. Kailangan nyo lang ng tape. Kwento mo yung nating gorilla tape with Justin King ng Grayson. Kung gaano matibay ang gorilla tape. Matibay yung reliable siya. Napakatibay. Napakatibay talaga ng gorilla tape, maaasahan. Kasi literal yung drums, ginorilla Kwento tape mo. namin yun. Ginorilla tape namin all around yung drums ni Jan. Tapos nung sumalang si Justin sa stage, pag upo niya, i-adjust niya yung upuan, di nagagalaw. Hindi niya magalayo po. So, okay. Kaya yung setup talaga ng buong drums niya, para kay Jan lang. Kaya, nung umupo Walang si magalaw, Jan- walang magalaw. Height snare, wala. Hindi talaga magalawin snare eh. Kaya, so, sa mga nagda-doubt dyan na, hindi gagana yung tape, yung drums nga nahawakan yung pa kaya sustainer pedal lang, di ba? Oh, So, gorilla yun, tape. gorilla tape, yeah. Tsaka, Gorilla tape. We swear by it. kasi sobrang useful nun. At saka sa wires, kasi yung cable ng piano, like all around, everywhere yan is dahil sa dami mong kinoconnect. So, Tama ka maganda dyan, Kuya talagang Mac. may tape. Tama ka dyan, gorilla. Gorilla Yeah. tape. Gorilla tape is the key. Gago yun yung mga micro, man. Promise. Game changer Yo, yan eh. Sobrang Kahit yung- dami na. Kahit mag-fail yung mga clamp ng ilaw namin, Oh. gorilla tape. Yes. Gorilla I was tape just gonna is the say, key. Gorilla yun ang tape is sasabihin the ko eh. Gorilla tape kapag ka may yung DMX lights nyo. Oh. Nalaglag nga bumper Ito ni lang. Jan.
Gorilla Tape. Funny story. Gorilla Tape is taki. Di ba? Yun nga. Hindi to sponsor ha. Gorilla Tape. Baka Gorilla naman. Tape. So, yun sa akin, Gorilla Tape. Ayos yun. Okay, Ayos na product. okay. And ano naman yung mga favorite instrument or gear nyo right now? I guess more on the instrument. Oh, kasi puro gear na What's sinabi your go-to natin. Instrument. O, ikaw dyan. instrument? Kakatapusan Sa ko akin, yun. well, ang walang kamata-matayang Strat. Stratocaster. It just does everything. Any specific model, year? Oh my God. Itong Strat na specification? to, I'm pretty sure is a 2009 American Standard Strat. That I got. Ulit-ulit? 2000? 2009 American Standard na Strat. I got Wow. this back in, I don't even know, to be honest. It's probably Yan ang been more than 10 years. pretty sure. 2009. Yan ang may ROI ka na talaga. Yes, because na dumaan na to sa gitara ko siya. Naging gitara mo eh. Tapos hanggang... Ano, Tsaka hanggang ngayon, gustong-gusto mo pa rin talaga siya. Teka lang mo yun? Para tingnan yung mga... Yeah. Yung sa neck. Paano pa? Yung kung straight niya. Yung. Kita mo yung bend nung nung neck. What Pero, makes you like that guitar? Well, the reason I bought it to begin with is I started listening to yun nga, John Mayer. Nagka John Mayer face. Isang lick ni John Mayer. Kanina nga, may lumabas na John Mayer. Natuwa ako eh. Pinaka-classic. Tunog Yung John Mayer nga. Ito yung Yun. favorite niya, di ba? Yung fourth? He uses all of them. Ginagamit niya nga rin to. His go-to lagi is itong neck kapag ka mga rock na sound. Yung pagmabigatan. Grabe. John Mayer. Pero yung amp emulation ko is a Marshall. Medyo sobrang makat. Pero Strat. Ikaw yun eh. Yeah. We can always Gusto mo yun eh. We can always post-edit and... Alam mo, pag nagigitara si John, man, he's there. How would you describe my guitar playing? Rinig mo. Rinig mo. rinig mo. Napulis na ako sa pagigitara. Malakas. Malakas pero magaling. Yun nga, I bought this probably early 2010s type of thing, like 2012 ganun. So, luma na siya nung nabili mo. Luma na siya. It's used and I got it for $875, CAD. which is really cheap for an American. Whoa, 875? Ang alam ko, Yes. discontinued na rin to. Ang kapalit na niya ngayon is Strat Pro. Yeah. Yun na yung line, American What? ngayon. Wala nang American. Strat Pro player na ata. Pro. Basta Pro wala series. nang ganito. Wala Pro nang series. So what's the last year na nag-produce sila ng American? I'm not sure. Like in this type of form, Mm. I don't know. 2012, mga ganun. Yeah. Pero all I know, wala nang American, Wala nang Strat. American standard. Wow. From what I know. Eh di American mahal Pro. na ng mga yan. Depende. Kung ibebenta sa'yo. You can still get them at a reasonable price. Grabe, mas mahal pa gitara ko dyan. Yes. What the fuck? Well, saka it has held up really well. Yung frets niya, okay pa rin naman. Hindi mo pa Hindi mo, naparefret. yeah. Hindi pa siya napapa-refret. Pero last time pina-check ko, sabi nung It's about luthier, I should replace some of the frets. Pero for the most part, okay naman siya. And then recently, sinet up ko siya kasi medyo bumaba yung action niya because of humidity. Nag-adjust yung neck. So, Pakita mo, tol. binigyan ko Pakita ng mo sa- konting relief Dito, tol, dun. Pakita mo, tol, ng harapan. sa Pina-ano mo yan? What do you mean, ganyan? Harap pa lang, Pina-set up mo yan kay Pina-set up mo yan kay, ano pangalan nung si Guitar Plus? Si Si Kurt. Sir Kurt Phillips. Do you bring your Phillips. guitars there? Ayun. I do remember now. The one thing I got done with it is pinalagyan ko siya ng treble bleed. So mas matreble siya. No. You can do Keeps it that. the same. Pero ang thing kasi with Fender guitars, trivia sa Fender guitars. Kapag ka binababa mo yung volume niya,
na wawalan ka ng high end, Mm. which is the higher frequencies of the guitar. Yeah. Pag may treble bleed ka, that's not the case. So parang, Parang in-split kahit gawin ko tong Whoa. kahit gawin ko tong nasa 5, I still have the same amount of high end. Hindi siya nagda-dark. Ooh. That's what you got him to do in that Yes. guitar. Very cool. Pero pickups are all Wow, original. he's amazing. Pretty Too bad cool. he's retired. It's something that he just knew. It's a common thing to do with Wow. Fender guitars. Kasi nga, Okay. pagka binababaan mo yung Ah. volume, nawawalan ka ng high end Mm. and you have a different Do you tone. always have to do that or one-time thing lang yun? One-time thing. Oh, Kasi wow. it's something that they just put in the... I don't even know. man. Okay. I think Put it in a i-split pot, mo yung something like that. cable. Something lang. Okay, sa mechanical na ano. Mhm. Electrical. Electrical. That's what I meant. It has held up really well for all your John Mayer tones, Porb spades, that type of thing. Mm. Especially the port position, which is your quackier parang out of phase is what I know it is. Yeah, that guitar is effective. Which one? Yan. Nung 'cause you ginamit use ko it yan, for a while. I never wanted to use another guitar. Parang lagi ako pinipilit ng Dan, gamitin mo yung gitara mo. Yun, naka-set up. Sabi ko, but ang ganda ng tunog sa Strat eh. Ba't ko gamitin Yeah, yan? only recently ka lang uli Yeah. Telecaster. Yeah. My guitar. Yes, Si Nash. you finally went back. Si Nashi. Anyways. Ikaw, Dan, what's your favorite instrument? Ito na, hawak ko na. Ayun, hawak na Music talaga. man. May bass ako na PBJ Squire. So, precision jazz. Tapos pina-modify ko siya, ginawa ko siyang Seymour Duncan. It plays good, ang sarap, ang ganda ng And tunog. ano yun, no? Precision bass. PBJ. Pero yung pickup configuration niya, yung shape, I mean, is yung shape is precision parang niya. precision. Na medyo mas malaki ata ng onte. Oh, okay. May difference pa na ng onte. Pero precision, tapos isang jazz. Gustong-gusto ko yung kasi Seymour Duncan, ang ganda ng tunog, ganda ng feel. Pero parang hinahanap ko yung active pickups eh. Kaya ako napabili nito. May certain cut siya Yung, sa mix. na malinis eh. Na malinis Yeah, siya. it's for pop. I think distorted lang medyo yung yung hindi naka-active pickup. Yeah? Hot. Sabi sa akin nung Salong Makoid, hot daw yung traditional pickups. Compare sa Oh. ganito na may preamp kasi to eh. Pwede kang magdagdag ng bass. Kaya mas malinis yung... So ito hindi siya naka-on lang siya, passive lang siya. Tapos pagka Oh, okay. pwedeng nagkaka-preamp siya dahil sa may battery nga siya eh. Gusto ko Kasi lang ako, I never understood how the Yung the active pots of the Mm. Music Man Stingray works. parang How may does it middle work? siya. May middle siya. Pag hindi naka-middle siya, hindi siya naka-engage. So pag right now, it's passive. Basically passive. Pagka in-engage mo siya, binus ko yung bass at treble. Which is ang laking bagay nun sa mix natin eh. Para nagkakasariling room yung bass. Yun yung pananaw ko sa tawag dito. Tawag sa gitong pickup. Active Active. pickups. Active pickup. Kaya Halata nung mong di tayo gearhead Ah. eh. Pero gusto ko pa siyang i-configure to palitan ko to ng active bass pickup ng Aguilar kasi ang ganda ng review niya eh. Aguilar na pickups na ganito. Same pero made by Aguilar. And this is a Sterling Music Man bass, Ray which 34? is based on a Stingray. Yeah. It is a Stingray. It's a- Yeah. I think Sterling short version. scale siya compare sa totoong Music Man na Oh. mahal. By the way, I got this for $200 with How? nothing. How? Use siya sa Long Macquaid Victoria sa Hillside tapos wala. Use siya tapos wala siyang kasama. Like inabot lang sa akin ganun. Oh. Sa'yo na. I pay 180 something tas inabot siya ng mga 200 something tas niya. Here's your base. Did you buy a case? Wala, inuwi ko. Dala-dala kong ganito. Kasi alam ko gusto ko lang talaga magka-active base kung di ko magustuhan. at Asa least- nakaganyan na siya? Ito na. Okay, Yan, kala yan, ko yan. nilagay mo pa yan eh. Ang idea ko lang no, kung di ko magustuhan, at least madali, $200 lang. Eh. Kumpara sa bibili agad ako nung mahal yung totoong Music Man eh, mga 3.5, mga ganun eh. And from what I know, we used that to record Kalimutan. Kalimutan Mo Na ito Ako. na. Oh wow! Really? That long? I told you, bass is bass.
No, I mean, parang bago lang siya sa akin nga. Parang bago lang siya sa mata ko. Yeah, and I like the color. It's teal blue. Blue? Well, yeah. Okay. Isn't it teal green? Oh, teal green, I guess. Actually, what I know is surf green. Usually is what the Fender would Pag sa call Strat it. ata, surf green. green. Pag dito, teal, I think teal blue to. Talaga teal blue, ba? Yeah. Okay. Yeah, what else I like about it? Ito, unique. Diba? 3 sa taas, sa ilalim. Parang kakaiba eh. Tsaka yung tunog talaga, promise. Napansin ko sa mix natin, pag ito pinilagin ko, ang lakas. Mas Kailangan ko mag-turn down. nagka-cut? Oo, sobrang sa volume, sa tone, ang lakas. So, kailangan ko pa mag-turn down. Ang naalala ko dyan, is it Rage Against the Machine? that you used to Yeah, use? yeah. Yung ganitong tone, Rage Against the Machine, tsaka It cuts through eh. I love it. diba? Parang Favorite Tsaka riff eh. gusto ko dito niya malinaw. Sa ibang bass hot na yun eh. Parang, Very defined. oo. Yung mga ganon, ang ganda dito. Actually, there was a time na iniwan mo yun sa bahay. Pinaglaro mo din. And every time I would record, it's the one I would Ang use. ganda eh. It just cuts through. It records really well. And from what I know, the Stingray is something Leo Fender designed after he left Oh. Fender. It's Pero like the Fender guy, Leo Fender, Siya rin I'm pretty nag-design sure ito. designed the Mm. Stingray. Oh, wow. tsaka ano to, yung Stingray to na kumbaga Esquire. May Ito music yung man. Squire equivalent ng It's made in Music Man. Indonesia. Ito yung mga budget friendly nila na ano lang to. 'Di ba? Parang mas mahal pa nga yung isa kong bass eh, pero mas gusto ko to eh. Mhm. Dahil nga dito sa pickup na to. Just the pickup. Yeah. Pickups talaga, no? It makes a big difference. Para sa akin, yeah, in terms of tone, you could have a, medium price guitar that stays in tune really well. I would rather have a and medium, if you change the pickups, it'll be really, really good. Yeah. Ikaw, Trish, favorite gear? Again, as a vocalist, my favorite gear right now is this mic, the Sennheiser V7X. No, it's not Sennheiser. I mean, SE pala. Sorry, hindi SE Sennheiser. Electronics. SE Electronics V7X. Yung kay Billie Eilish, V7. X is kasama siya dun sa kit nung, it's for snare drums. Oh. It's an instrument mic. It's Yeah. supposed to be like an SM57 or like Kapag this, ito. the 57 SM57 beta. I wonder, Beta to eh. kasi yung pangalan nung kay Billie Eilish na it looks similar, it's V7. Mhm. Ito, V7X. I wonder kung, Instrument. dahil for That's what the instrument. X is. X is. So it's the same thing. Mhm. Parang same thing lang din sila. Alam lang nakasama siya dun sa kasamahan niya yung So that's the main difference? Mhm. Exactly. And I am loving this mic right now. ano parang- na-notice mo? Kasi ang mic ko talaga dati is yung SM58. Which we've had for Since the beginning of since the beginning of our musical everything. career. Yeah. Ah. SM58 na sobrang dami niya ng bako-bako. Alam mo na kung saan ka pupunta. Testament yun with how long Shure mics Yeah. would And it last. still works. Like, alam mo yun, It's still perfect. parang kahit kunyari SM58 yung nasa mga gigs, like, oh shit, perfect, right? Mm. Pero yung SM58, it's very straightforward pa sa akin. Ito, so many possibilities. This baby can do so much. I think the cool thing with it is it has a built-in filter sa loob. I So, think parang may EQ Sabi na mo siya? nga. So may sarili na siyang pop filter in some ways, Yeah, and which is really nice. sobrang ewan ko, hindi ko ma-explain, pero like parang gumagaling ka. Gumagaling ka kumanta pag ginamit mo to, man. Technique-wise, may iniba ka yung mga... Kasi alam Oh, ko, lumalayo-layo ka pag ganun eh, sa mga SM58. Diba? Yeah, Kaya your nga dynamics sa SM58, mas kailangan mo mag-dynamics ng ganon. Dito, parang hina mo lang yung boses mo, man. Tas, It mas would maganda kasi nandiyan ka lang parang pag nahanap mo na yung spot mo, doon ka lang, man. Mhm. Tapos doon ka iba-iba ng sa akin, Oo. for me right now sa the way ko kinakantahan to, pumipili lang ako ng spot parang pag nahanap ko na. Tapos nahanap ko na yung tone ko doon. Kasi ang dali mo lang mahanap yung tone mo dito. Meaning you're Compared not sa SM58 you're not as scared to hit a note. Yeah. Sa SM58 parang mas nahihirapan akong hanapin yung tone ko doon. Interesting. Pag ito, nung na-try ko to, sabi ko, kaya sabi ko, sobrang daming possibilities. Ang dami parang, it's all about your dynamics, pero parang hindi din. Kasi nga, ang dali niyang kontrolin.
Para sa akin yun, napakadali niyang kontrolin. And naniniwala ako na nakaka-inspire din yung gear sa pag Oh my God, yes. Yes, parang Buy gears that cliche, buy pero- gear na nakaka-inspire sa'yo. If you can Oh. make better music with it. you and should knowing get it. Billie Eilish uses this mic, parang inisip ko, Well, oh, yun nga yung alam mo yun, napupunta ka yung- sa head nila in a bit. that's the cool thing is for a while parang nire-request mo yan na bilihin ng Yeah, band parang eh. tinitingnan ko na siya sa Long McQuaid. Pero what we ended up doing is nabudol tayo sa drum mics. And then it just so happens na I play drums. Kapag nagda-drums ako, I don't really necessarily use two upper toms. Mhm. Isang tom lang. Oh. So yung That's what what's happened, supposed to be the tom mic I use for my snare. Yeah. And then what And would then- end up happening is hindi magagamit yan Mhm. during the first time that we tested the mic. And then you grabbed it and then And it the was rest is like history. the rest is history. Kasi parang, ewan ko, nakukuha niya yung tamang reverb, nakukuha niya yung tone ko talaga, nakukuha ko yung tone ko kagad. Yun kasi yung importante para sa akin pag kumakanta ako. Minsan kasi hirap ako mahanap yung tone ko sa Yes. SM. Sa mga different mics. Like, ginamit ko din yung mic na yan for some time. I liked it too. Parang kakaiba siya ng onti sa SM58. Pero, so far, ito talaga. I like that one too. Pero Yes. it's very compressed. Mahirap ding hanapin yung tone. Yes, This one is yes. just the perfect amount of yung compress, perfect amount of boost, perfect amount of ang tawag doon yung parang Yun ang tawag. Gain. Hindi ko ayun, may gain. may it Yeah. saturates well. I don't Dito know. Perfect. sponsor ha. Okay. Dito sponsor. Sana naman hindi. SE. Lahat na lang na. Pero grabe kasi sobrang laki ng difference niya the way I perform din sa stage. Kasi pag mas confident ka, di ba? Parang pag mas confident ka pag nahanap mo na agad yung That's tone right. mo, mas madali mong malalabas yung tunog mo. That's right. Mhm. So this is my favorite right now. Okay, Kuya Mac, going back to you. Yeah. Anong paborito mong gear right now? What is yours? Parang napipil na namin kung ano yun. Syempre, obviously, ang Parang yan yung favorite gear ko tutuwa na- kami. Ito, syempre, si Pula. Yeah. Ano Sino pangalan? si Pula? Ano Sino si pangalan? Pula? Si Nord Piano 5. Si Pula. Si Pula. Si Puti pala yun eh. Si Pula, si Puti. Grabe nung nakita ko yan na hawak ni Kuya Mac, parang sabi ko, parang gusto kong umiyak for him. Grabe yun! Sobrang Diba? dream come Kasi true. Yeah. bihira lang sa musikero yung makakamit yung full potential ng instrument. Tsaka magkakabanda pa lang tayo, napapag-usapan na yung Nord talaga. Diba? Oo, parang... Tapos, Pero yun nga, kaya ito yung naging favorite ko talaga. Parang similar kay Trish eh. Parang simula nung nahawakan ko to, yung feel niya sa keyboard, iba. Parang ikaw yung hahatakin niya. Kasi hindi katulad nung dati kong mga piano. oh my God, that makes sense. Yeah, ikaw yung Yeah. hahatakin niya. Yeah, literal na feeling ko like ang ganda na ng tunog ko dun sa iba kong mga pinapag-playan na instrument. Pero nung dating ko dito, yung the way ako mag-play sa dati, ganun pa rin ako mag-play. Pero iba, parang basag yung tunog. Parang bakit ganun? Parang ano nagugusto nila dito sa Nord? Tapos, no, sabi ko, hindi, ako yung problema kasi tulad na sabi ni Trish, yung mga professional, ito yung gamit niya. Tulad niya, sa mic niya yan, sa SE. Si Billie Eilish nga yun din ang gamit. Eh ako, ang dami kong kukumpara lahat ng pro talaga, lahat ng makikita mo, Nord. So, Saka Kuya Mac, yeah. ang maganda sa bandang ito, ini-encourage ka naming mabudol. Oo. Kulto. Kwento mo nga yung paano ka nabudol dyan. Hindi, actually, paano yung hindi, yung ano talaga, icebreaker moment. hindi, ano talaga to, ang kwento talaga dito, like, siguro 3 years, 4 years ko na tong pinupuntahan dun sa Long McQuaid. And then, every time na pumupunta ako, nandun pa rin to. Like, walang bumibili. So, laging ito yung pinagpe-playan ko talaga. Tapos, nung time na, siguro yun, after 4 years nga, tas may, kaya na, parang kailangan mag-sacrifice. So, yung Kung pag sa school, kailangan na wag kumain ng lunch. so, Ipambili na akong gagamba. yan. Kailangan gastusin to. So, yun nga, dumating sa point na yung first love ko na piano, which is yung Chord Cross 88, na yung workstation na yun, napakaganda rin ng mga tunog nun. Kaya, sinacrifice ko yun. Yun yung binenta ko.
Tapos yung pinagbentahan, dinagdagan ko lang para makuha to. Tapos yun nga, sa performance-wise, napakaganda talaga nung binigay niya sa aking maturity. Kasi sa pag-press pa lang, magmamatter talaga eh. Kahit yung konting ganun mo, like nag-iiba talaga yung tone. Sobrang sensitive nung sa Nord. So yung playstyle mo, kung bigla kang nag-rush, kahit konting rush agad yung tunog. So kailangan mo talagang hanapin yung sweet spot. And then, Clarity. Yes. yeah. So, parang katulad nung kay Trish, yung paglapit at paglayo sa mic, yung same thing, parang dun ko din na-apply yung feeling na yun. Mapipilitan kang gumaling eh, no? Yes. Na-record na natin yan. Nagamit na natin sa What did recording. we use it for? Subukan. Di ko naman sinasabing ganun na yung skill level ko. Kaya nahatak nga talaga ako. Kaya, Di ba, na-record na natin yan sa subukan? yeah, Did ito, we use it for the solo? no, hindi natin to nagamit. Ang nagamit na huli that's is what I chord was gonna cross. say. It's Yeah. chord cross. Chord cross. Really? Yun yung last, Ay, oo, yung Yes. big ass, yung malaki, man. that's before. We've only used this for for backing tracks like Yeah. Huling El Bimbo. Oh. Yes. Oh. So, yung huling So, recording, never pa na-record. Never pa. Yung last Oh my recording God. natin is all John. His mixture, his compression and everything, it's yeah. John. So, kung feeling mo tunog Nord na yon, si John yun. So, yun nga. Feeling mo to nerd na yun. That's my- nerd pa talaga. UAD yun. That's my point. Ito lang din gamit ko, $200 Yeah. na bass. Straight to kay John. Straight to an unpeg. Oh. Simulator. Pero, Lahat ano na. yun nga eh. True mixing. Ang napansin ko talagang malaki dito sa Nord, kahit anong piano sound, laging may kahoy na tunog. Which is sobrang raw ng tunog, sobrang raw ng feeling. Kaya, ang sarap talagang tugtugan. Yun nga, skill na lang. Skill na lang ang kulang. You don't need to spend a long time to find a preset that would work Yeah. for Oh, a yeah. specific Sobrang song that versatile. you're working on. Everything works. Sobrang Ganda lahat versatile. ng preset. Medyo pricey lang talaga. Hindi naman sa pagano. Medyo? Sobrang pricey. Super. It's a fortune. Nord ano yan? Nord Piano 5 to. It has a Piano library. 5. Yeah. Tapos, Nord Piano pwede ka rin pumunta online or, in their website and then pwede ka mag-download ng mga kung ano man update nila na may bago silang nilagay na tunog. Magiging updated ka There's a pa rin. whole, Makukuha there's mo a pa whole rin. world Yeah. in Nord. There's a Nord community actually. Yeah. Nord artists. Yeah, mga Nord artist talaga. Kasi literal, kaya mong gayanin yung tunog nila. Total na banggit mo nga yan, shoutout ko na rin si Rosita. Kasi nagtanong ako sa kanya about sa tunog ng piano. Sabi ko, ano bang mga go-to mo na tunog na piano sa Nord? Kasi recently, bumili din siya ng Nord. Naka-Nord na rin yun. Yeah, naka-Nord Stage 4 siya. Nord Stage 4. Tapos, syempre, makukuha ko yung tunog. Kaya parang sabi ko sa kanya, kung masya-share niya sa akin yung tunog niya. And then, tinwitch ko na lang do sa magiging taste ko sa tenga ko. Pero yung pinaka-default, ginaya ko yung sa kanya. Yun ang default ko na. Binigay niya. Bait. Kasi, literal, nakakataas ng balahibo. Alam mo yung nag-play ako ng piano, parang siyang nakikita ko sa stage. Lagi ko siyang napapanood dati kasi shit, ito talaga yung tunog Tas niya. yun na yun. Yeah, sabi ko, Yung hinahabol Thank niyang you tone talaga. lagi. yeah, thank you kay Binigay niya sa'yo. Rosita. Yeah. Let's Oh. go. Walang gatekeep, no? Walang gatekeep. Yeah, sobrang bait. Thank you. Yun lang. Sa favorite gear ko na to, I guess yun lang, tayo na. Wala na akong masasabi dito. Ito talaga. Talagang Nord kontento na speaks yung for Nord itself, talaga. Kontento na. actually. Kompleto na eh. Ito na yun. Di mo kailangang i-hype up ang Nord. Yeah. Saka every live natin, may lalapit sa'yo. Ang ganda ng piano mo. Yeah. Ang set up eh. Si Sa White kulay. and Red. Yeah. Ikaw dyan, total, It's a joy to play with. total na banggit mo na yung favorite mong gear. Sa tingin mo, anong game changer sa'yo as live performer? Ayun. Ang game changer sa akin as live performer would be the Behringer mixer that we got. And actually, we've had it for a while. It's the Behringer XR18. 18? Yeah. And it's been our mixer. It's the brain of the operation kapag when we're doing our live sound. Game changer siya kasi yun nga, the capacity to actually yung in-depth na pag-tweak ng settings nyo live
sa iPad, no? Oo, and yan din yung nag-open sa atin ng possibility to actually pursue doing sounds with in-ear. Dahil sa Behringer. Yes. Wow. Tsaka gusto ko yung feature niya na nasi-save mo yung mix mo that event para next event. That's Just load it up. the other thing I was But gonna hindi ba get kaya sa iba yun? Not Ah, all, not all. All digital mixers Yeah. have that kind of capacity. Pero used Pero to. the nice thing about Behringer is in terms of price, siya yung pinaka-accessible for a lot Best of bang for your buck. folks. Yes. And ang maganda din dyan yung software niya, yung UI nung user interface ng software, madaling gamitin. So, para sa akin na nag-aaral pa lang ng how to run live sound dati, it's very easy to Is dumb proof. understand. Oo, dummy proof. Totoo yun, Tol. Dun- Totoo yun. Mhm. Kasi nung nangyari na inabot mo sa akin yung iPad, then, Mac, pwede mo ba i-adjust yung mga volume? Ako, bulag ako doon. Pero sinabi mo lang, ito, Mac, tsaka ito. Tapos, na-control ko na kagad. Ang dali niyang gamitin. Mhm. And yun nga, I mean, it is a learning curve. Don't get me wrong. And during the first phases of us using it, we did run into Wi-Fi issues. Kasi meron naman Remember siyang that. built-in Wi-Fi connection or access point. Pero it's not reliable kapag when you're in venues na marami daming sa tao. cellphone, there's many competing Wi-Fi signals Yeah. and it's very hard to reach your tablet. Ano siya, nag-interact. Ang tawag doon? Nag- Intercept. It's intercepting the signal. Mhm. So, what I would highly recommend is to buy some sort of router with it Yeah. para may sarili kayong Wi-Fi when you're using Doon din the naman naayos Behringer yung problema natin mixer, I think. yeah. Kasi nangyari na sa atin yung na-disconnect eh. No? Hindi natin, sorry. Well, the story is we have a live show. I remember it was Almost Music. Yeah. Ang maganda doon is na-tweak na lahat before magdatingan yung mga tao, which is the point na hindi na talaga tayo makakonect. And there was no other way to connect. I mean, the other option would have been directly connecting via Ethernet from like Yeah. a laptop or something, but we didn't have a cable or an adapter. Siyempre, tumawid internet. lang din tayo sa dagat noon. Kulang din yung mga Oo, kaano sinwerte natin. tayo noon during that time kasi by the time magdatingan yung mga tao, our in-ear sound is okay. I can hear the click just fine. Yeah. Pero all in all, Yeah, nagkiklik na pala tayo noon, no? it was pretty hard kasi nga hindi mo makontrol yung mixer. Pero once we got the hang of the setup, plus The what router. I highly recommend is get some sort of case for it. Ideally, I think what we have is 16U, 16 unit which is rack. the amount of slots dyan sa mga type of rack units. So, 16 unit rack, yeah. Ang mhm. ganda nga eh. And we paired it up with power supply in case magkaroon ng Circuit. short circuit. Yes, it'll protect the mixer itself. Plus yung other gear na nakasaksak nandyan sa nakamount sa may Parang may power supply muna siya. mhm. Ang ganda na nung natin. I love the setup. Oh, it looks so cool. Yeah. Kaya nga formang-forma ako kapag nilalabas natin yan sa Yeah, event. it looks It's so the thing that cool. makes us look legit. I Legit, guess. man. Yeah. Cool. Tapos, cool. di ba? Kasi syempre sa mga tao, makikita nila, you're setting up this. You're gonna take out this thing that has many buttons and Yeah. knobs on it. Tapos may router ng Wi-Fi. It's the heart. It's kinda pretty It's the heart of crazy. the band. Yeah, that's the heart of the band. And it's always been reliable. I mean, we have ran into issues na yung Nakakainis. outputs niya, hindi natin marinig Oh yung my God, left yeah. side or right side or Yeah. it's kind of All random of a sudden, sometimes. biglang nawawala. Yes, and how did we fix it again? Did Ah, you kinalas open ko it up? lang, tapos may nakita akong issue talaga siya ng mga XR. I think ni-reset, no? Ginawa natin lahat. We did all of it, yeah. Update, reset, Hinipan. hard reset, yeah. Ginanon. Pero may para nakita, mawala yung alikabok? pero may na-search ako, talagang problema daw siya ng XR pag kasi minsan nababump or pag binabagsak mo, kumakawang minsan yung Lumuluwag butterfly yung mga cable niya sa loob. So what I did is binuksan ko lang,
Marami din siyang kailangang tanggalin pero may tutorial naman sa YouTube. Tapos sinundan ko lang. Tapos I make sure na hindi siya mahuhugot. Yun lang. Tapos after nun, nilinis ko lang yung output. Hindi pa naman ulit nagloko after nun. So, hopefully. Wow. Kasi when you're setting up live and may time constraint sa event, it can be really stressful kapag ka hindi gumagana yung Oh, It's audio. yeah. very stressful. What do you mean? Basically, yung worst. dalawang, like let's say, meron kayong dalawang speaker facing sa crowd. One of them is not working and Trish and I at one point were just tripping out. Kasi Yeah, the it was first time, balanced in the first time time. we powered it up, wala namang issue. Yeah. And then Nakapagpatugtog na soundcheck Yes. na, and then all of a sudden, but after parang half an kulang. hour, Yeah. it was like, what? Parang may Kulang nawala. yung isang side. Sabi ko, Pero yeah, what? at least naayos na natin yan. Yeah. Hopefully, magstay na ganun na yun. Yeah, and yun nga, ang thing dyan, meron yung learning curve and it took us a while to figure out how to run, how to ring out monitors, all that stuff, paano mag-send ng effects, diba? Yun nga, the process of tweaking your preset constantly in a way na kada show nyo, you're getting better and you're capturing all these presets. Napakahalaga niyan, yeah. Nasa point na tayo ng pag nilapag natin yan, yung XR na yun sa event, we're just gonna patch everything and then load the preset. Pretty much yun na. And the biggest difference maker nga dyan is yung pinakamahirap is set up live in terms of live sound, the drum sound. Having a preset for the drums. Oh yeah. Oh Big my difference. God, what a game changer. Mm-hmm. Kasi nga, ang hirap niya i-gain stage, different venues, your drums are gonna sound different. With It's this, gonna yeah. It's just so much faster and respond efficient differently, yeah. that way. It makes everything faster, provided na kaya mo i-maintain how to actually run the system. And the sound quality is not, what do you call that? Compromise. And, pro tip, magdala kayo lagi ng actual analog mixer para may backup kayo. Just in case. It goes down. Ever. Praying kay Lord na wag ever sana Never. mag-go Wag down ever. ng aming Behringer XR18. Baka naman. Ikaw, Kuya Dan, Ah, ano ang game changer sa'yo in terms of live sound kapag ka tumutugtog tayo? What's been a game-changing gear for you? ito na agad. Itong in-ear monitors natin which is powered by wait lang. X-Vibe. So ito, this little thing, basically ano siya, in-ear monitor system. So meron kaming 4 na ganito, tapos may isang receiver. Ito yung transmitter, di ba? This is I think, I'm always confused which one is which. Receiver to. Receiver. Receiver to kasi nanggagaling dun. Kasi it's receiving Ah. signal. Yeah. So may transmitter sa mixer. May hindi ka pa pala alam. So may transmitter siyang kasama na nasa XR18 tapos receiver sa amin na wireless. Tapos yan, in-ear monitors na Amazon. Amazon lang And to eh. these are called TRX? TRX? Basta TRX. Amazon. Oh, hindi nga pala kasama to sa In-ears? in-ears. No, it didn't sa come with it. monitor. And yun nga, the original story is Nauna we to. got that as a set. For The receivers plus the transmitter. Yeah. Oh. So, para We sa got it for a good price. Basically, nag-gig That's alphabet kami, soup. nabayaran, and then ako, syempre, I'm just constantly looking up gear online, how to make the bands set up easier kapag ka live. And yun nga, we used to run in-ear sounds using Headphones amp. actual headphone cables Tsaka headphones. from a headphones amp. And, hindi talaga siya convenient kasi parang hindi ka makagalaw. Yeah. This gives you the freedom to move around. So, Mhm. Sobrang Very game worth changer siya kasi mga problema ng banda sa live yun, hindi ko marinig yung gitara, yung vocals. Pag nakaganto ka na, plus mixing on our own XR18, yeah. in a way, kontrolado natin yung sound natin. Mhm. And pair with that, yung app natin sa backing track, yung Prime app. Ayun, yun ang game Isang changer game talaga. changer din yun. Yup. So, Prime app is, sabi nga ni John, is It's a worship app. worship app. Basically, pwede mo i-load dun yung backing tracks. Sarili click. mong backing tracks. And it's also a really nice practice tool if you have a little mixer and yun nga, you already play with an in-ear setup. You can run the tracks there, you can
pwede mo, basically, it's its own mixer as well because kapag ka ina-upload mo yung mga tracks, you're uploading them as separate files, separate stems. And kapag ka nagpa-practice ka or when we're running the tracks live, we're able to move around the actual levels of each part There's of a the tracks. slider each track. So kung gusto mo na useful, more man. bass, more ano. So basically, it would run through your iPad, phone, computer. So tayo, sa phone mo, di ba? Tuwing live. Yes. Believe it or not, Sa yung buong show namin nakasalalay with my phone. Pero lahat tayo meron. So just in case mag-fail yung Yes, isa, in case Yeah. if it fails. everyone Yeah. has it. So And actually, that's what makes Prime really cool is Yeah. if my phone goes down, then We I have can another borrow one. one of your phones. We have 3 more. and yun din yung reason kung bakit nasusustain natin yung, kasi dati traditional band tayo na practice every Wednesday, Thursday, Friday. Mhm. With this app, as long na record na natin, na-load na natin sa Prime app, pwede ka na mag-practice sa bahay. I-roll off mo na lang yung sarili mo, tas i-roll up mo yung mga kabanda mo na ni-record nila. Then, it's like jamming with Kasi Ghost. after a while, we figured out na pag ganun yung approach namin, if we lay out the idea first and we started committing to parts, kapag ka na-upload namin sa Prime, yun na yung papracticein mo and pag nakita-kita tayo, yun na yung Best example, wala na mababago doon. nag-collab sa atin si Kuya Ree. Binigay natin sa kanya yung app, and we had 2 jams before one show, and it's good as it can be. Parang nag-practice kayo ng And mga Kuya Ree is a drummer. Mhm. And the way we record Alphabet Soup songs is I'm the drummer in the recording. Usually, I think all the recordings is just me playing. Pero we're looking to play as a full band kasi I'm also the guitar player. So when Kuya Ree came in and played the drums, we just gave him the Prime app. We sent him the set list. He loaded the songs. Very and- smooth ang nangyari. Yes, Naalala meron siyang electric drums and then he was able to play through Just all using the app with these electric songs. drums. First jam natin dito, mas magaling pa siya sa atin. Parang Tayo pa yung di prepared. Ba't mas alam mo pa yung kanta namin? Kasi because of that app nga na mas praktisado siya that time, di ba? Yeah. Yeah, So, dagdag ko yun. lang dun, tulad sa akin, nandito ako sa Vancouver. So kahit di tayo nakakapag-jam Kasama ng yun. sama-sama, nakakapag-practice ako individually. And then, sobrang bonus lang talaga kapag nagsama-sama tayo na yung feeling. Iba talaga pag magkakasama yung practice eh. Oo. Kailangan mo pa rin talaga Oh, yun. yeah. Basically, pwede kayong maging LDR band. Yun. Yeah. In a way, sinasabi na rin namin na we're looking for drummer. So, kung may gusto mag-drum sa amin permanently, not that I don't like playing the Yeah. drums, pero He's We just prefer prepared. John as a guitarist. Me personally, I do. Kasi Para para pwede mas na ako less yung nangyayari sa akin. Tsaka kami, open kami makipag-jam kahit kanina. Basta book lang natin. Schedule lang natin. well, actually, that's the idea I'm trying to push is even if you don't want to be the drummer for Alphabet Soup, kung gusto mo lang paluan yung yeah. Specific song or... namin, live, if you just want to commit to one show, Yeah. we'll take you in. Pero Yeah. yeah. Yeah, Shameless plug. I-comment down mo lang yung pangalan mo, address mo, Oh, phone number. There you go. May show kami sa Vancouver. Bank details. We'll send out a note for anyone who gusto mag-sub sa drums so I can play guitar. Yeah. Pero big shoutout pa rin kay Kuya Ree kasi sobrang nag-prepare siya sa gig natin. Yeah. Iba yun. He even bought gears para makasabay sa atin. Yeah. Bought or rented gears. Oh, he bought, Yeah, yeah. man. He bought X5. Okay. He bought X5. Oh. Yes. He bought in-ear So monitors. he bought one of these. Yeah. Oh my God. Yeah. So, sobrang Shout ganong... out. Shout out Kuya Rimato. Rimato. Ariga thanks. Fresh from Japan. Isang Okay. kay Kuya Ree. Okay, Trish, ikaw. Anong game changer sa'yo? Ako para sa akin, yung mga sinabi nyo, like yung in-ear, sobrang laking game changer yan sa ano talaga natin. Pero isang i-add ko doon is yung DI. Naka-DI na tayong lahat. Ampless? Yeah, man. Bless. Oh my God. Parang, So, pwede pala yun. In terms of yourself as a guitar player, Ayun, yun. Yung dream. Kaya ka naka-DI.
Ayan. I think that's a game changer. That's a game changer. Yeah. That's a amp Talaga. molder. Amp molder ba tawag dyan? It's an amp in a pedal form. Yeah. It's supposed to be like a 65 reverb. Parinig mo nga something like ng that. siya lang. Malupit siya, man. Nang wala siya, pag naka-DI ka lang. Pag DI Like lang off yan. siya. You Naka-off can siya. actually Ito? turn it off. Yeah, there you go. So, that's your tone. Yep, DI tone. Ooh. OMG! That's my clean. Pag wala. Dati na ano ko yun, napindot ko. Sabi ko, ba't ganun yung tunog? Ang pangit. Mhm. Tangina, tapos yun lang pala yung difference. OMG, yeah, okay na pala. And what I really like about it, it's very amp-like. Mhm. I mean, madaming amp emulations out there, Di but ba, the UAD, Ginagaya oh my niya God. yung ginagaya niya yung amp ko na Fender. Is it Fender Hot Rod or it's iba? not Hot Rod. It's, Oh, it's not. Fender Yung Twin? Deluxe. Deluxe. Oh, Reverb? deluxe. Deluxe reverb? Twin Basta- Deluxe Reverb. Basta 65. The clean one. The And reverb, the reverb. in this thing. Yeah, yun So talaga. lush. Ako, reverb is the key talaga for me. Yun yung parang nagpapaganda sa tenga ko. Can we hear? Okay. Meron siyang hinga ng amp. Tama. May roar ng amp. May body siya, no? It has a May body. hinga siya ng amp. Parang hindi siya pedal na ganyan. Hindi ko nagagawa ng justice kung si Jan siguro may hawak nito. Baka narinig nyo ng maayos. Pero yeah. Gawa niyan. Kaya ka nakakapag-DI. Yeah. Sobrang laking difference, hindi ka nagbubuhat ng amp. Kasi nakakabilis din yun sa setup natin. Pag mag-load kami. That shit takes time, bro. And, for some context din, Trish used to play Boss Katana? Boss Katana. Boss Katana, which is a lighter amp. It is Solid lighter. state? Is it small? It Ano is yung 1 by smaller. 12 or 1 by 10? I think it's 1x12. 12. Yeah, it's the 100 No, watt I think version. it's 10. Is Looks it 10? like 12. Yeah. Looks like 12. Pero yun, yung first version ng Boss Katana, I'm pretty sure. And Trish used to play that, pero yun nga, kapag ka naglo-load kami ng mga equipment sa kotse, space is everything. So one more amp that you have to throw into your car, It's oh my God, space it's just one more Tsaka thing to talaga take up yung- space. That's physical work, yung pagbubuhat nun. Mhm. Diba? And And nung soundcheck natin yan sa Long and McQuaid, kasi nga when you're soundchecking a guitar there or some kind of amp over there, usually you'd play a real amp, pero this time we actually had to request for a speaker unit kasi nga it's an amp in a pedal form. So you can't just, wala siyang speaker. So Yeah. you have to plug it in on some kind of speaker. isang speaker niya siya pinlug. I think a Yorkville Cab lang. XL10, something like that. Oh, wow. Ganun lang. Tapos pag on yan, no? Sold. Tunog amp. Dang. Nung And narinig it's ko a yung- UAD, diba? UAD to. Universal Audio Dream. 65. Yan ang isa pang talaga game changer sa Mabuhay atin. ang ampless. Mabuhay ang Ampless. UAD. Mabuhay! Oo. Ikaw, Sir Mac. Yeah. Game changer. Total, nasabi niyo na naman lahat eh. Yung X-Vibe, game changer ko yan. Prime, game changer ko yan. Actually, yung amp mo, yung Dream mo, Trish, game changer din sa akin kasi biglang iba yung cut ng instrument ko sa Yeah, instrument in a way, mo. nako-compliment ka Diba? dyan. Yeah, nag-iba talaga yung tunog natin dahil dyan. So, para sa akin, ang game changer na lang na ibibigay ko sa inyo ay sa Playwise ko. Sa Playwise ko na game changer, itong Arturia na Keylab 61 MK2. Kasi sa Playwise, well, as a musician, di naman lahat tayo like sobrang galing agad. Ako, aminado ko, hindi naman ako sobrang galing agad. So, pagka may mga part ako na hindi ko kaya i-play both hands pa, ito, may feature siya na pwede akong mag-play ng chord and then yung chord na yon kaya kong i-store sa pads niya dito, which is pag pinindot ko tong pad na to, magiging chord na siya, which is kung ano yung ginawa kong chord na in-install ko doon or in-store ko doon. And then, pagka nagpe-play ako, so hindi ko naisipin yung left hand ko. For now, kasi hindi ko pa siya praktisado na kaya kong i-play both hands talaga. For now, yung
ginagawa ko sa left hand ko, sa pads na lang ako pipindot para naka-chords na kagad siya. And then, And Mac, you yeah. you would use this on like when you would play BST Yeah, stuff, yeah, right? yeah. Kasi ang VST, there's a lot of progression, tapos palit ng chords, ng parts, ng ganun. So, dito ko siya nilagay na yung verse part especially, kasi yung verse part niya is 8 chords na 8 chords na loop. So, dito ko siya nilagay yung 8 keys, and then yung 8 And na what yun, doon lang preset? ako umiikot. What kind of keyboard is it? Is it like Fender Rhodes or Wurlitzer ba siya? Pagka sa mga VST ang gamit ko is Yes, yung yeah. sa MK, yung electric piano na MK. Oh, Yeah. I think it's I think Fender Rhodes. Fender Rhodes. Fender Yeah, you're right. Fender Rhodes yung tunog. So may bell siya ng konti. Electric piano and may konting bell na Logitech. So gustong-gusto ko yung cut niya. And then yun nga, game changer kasi kahit hindi ko pa praktisado yung left hand, mapiplay ko pa rin siya. And then dito ko ginagawa yung mga iba kong effects sa Nord. Or pwede rin dito pa rin kasi hindi naman yung as long as yung in-store ko dito na key ay hindi madadaanan doon sa pinipindot ko, mape-play siya ng sabay. Kaya kahit sabay ko siyang pindutin, mape-play siya. Kaya ito, maganda. Tapos ang mura din ito. Tsaka iba din yung yung feel niya as a synthesizer. Napaka-responsive niya. Hindi siya yung parang plastic lang na pindot. Yung ibang MIDI kasi, itong Oo. MIDI kasi, sa MIDI controller lang siya eh. Yeah. Hindi naman siya piano talaga eh. Yeah, for some context, sa mga ibang hindi alam na sa larangan ng keyboardista or kung ano man, itong MIDI, literal controller lang siya. Ang tunog talaga nito is itong laptop. So basically, yung laptop talaga. ang piano, Sa studio ko. yeah. So ang piano ko talaga is itong laptop. Napapatunog ko siya dahil dito ko pinipindot. Kasi literal, tutunog pa rin siya dito kung pipindutin ko yung mga keys dito. Pero sino magpe-play ng nandito ka? So, in-extend ko yung controller na yun dito para pag nag-play ako, tutunog yung tunog na nandito. Yan. Game changer. Ito. And Mac, yung Arturia na keyboard, it really is meant to be run with the Arturia sound line. Yes. If So, I'm not mistaken. Yeah. Which is dun yung galing yung mga Fender Rhodes na tunog, and Yeah. more particularly yung this is something that we struggled with. Kalimutan mo na ako, that synth preset there. Juno? Which is supposed to be like, it's not Juno, it's a CS80 ba? CS80. Casio? Yeah, CS80 Yes. to. CS80. What? Yeah, so yung... Tung, tung, tung. Yeah, sa sa V Collection 5. 5 siya. Ay, 10! Oh no, 9, tol. Ano ba yung, mo tol? Yung V Collection mo? Dude, we forgot, man. V Collection 9, I guess. Pero di ba, when you got the V Collection, it didn't come with that Yes. specific synthesizer Ang with kalimutan mo na ako preset. yeah. Kasi ang nangyari nga nun, tol, yung sa V Collection ko is, ang nabili ko is yung updated na. Which is, nung time na bumili ka is, natakloban na yung nabili mo. So, nung pagkabili May ko, sabi ko, CS80 bakit pa. wala dito? Yeah. May CS80, pero version 3. Yung sa'yo, version 2. So, dun sa version 3, It's different. ang daming, konti lang yung nawala, pero isa pa siya sa nasamang nawala. So, nangyari na nung hinahanap ko na siya, wala talaga. Yung CS80 na version niya, wala yung specific na tunog na yon. So, I have to call the support. Tapos yung support na yon, nag-email Shout out. back sa akin. Shout out Oh, support. sabi niya sa akin, since you have the updated version, I can provide you the older one. Pero, hindi niya mabibigay sa akin yung full pack na nakidyan. So, ang binigay niya lang sa akin na pack is yung mismong, yung The effect actual na, synth. yeah, yung actual synth na yon, which is nandun naman yung effect na kailangan ko. Kaya, nakuha ko pa rin siya. Tapos, Nice. yeah, ang daming tunog doon sa pads, synth, lahat, piano, nandun na rin. Pero iba talaga ang tunog nito eh. Kaya ito yung piano ko, dito yung synth ko, basically. And the neat thing about the Arturia controllers, let's say yung cut-off, resonance nung synth, you Yes. can actually directly adjust Lahat. it using the knobs. Yeah. Pre-map na siya. Because it's supposed to Analog work feel with the talaga. Arturia Ah, software. dahil So, yun nga. Kaya, sobrang sarap niya gamitin. kaya sobrang ganda ng
MIDI controller na to. Kasi may ibang controller na, lower than $100 or mga $50 nga, makakakuha ka ng MIDI controller. Pero ito kasi, design siya as parang workstation na rin. So, kung live performer ka, sobrang versatile niya kasi mapipihit mo na siya dito kahit hindi ka na pumunta sa laptop mo. So, nandito na nakaset yung mga volume knob mo, oscillizer mo. Dito mga fader, pwede mong ilagay. Lahat. So, total effects na rin naman pinag-uusapan natin, Tol. Ang tanong ko sa'yo, anong favorite mong effects? Ikaw dyan. Effects? Oo, mga effects. Anong paborito mong effects? Sa akin, it's not a pedal, pero more recently, kasi nga, I've been trying to mix the originals with been recording. Yung distressor na compressor. Distressor compressor sa Ooh. drums. Mm. Kasi ang dami niyang options on how you want to apply dynamics dun nga sa sa different set ng drums. And So, compressor sobrang compressor and Boost. yun nga, kapag when you get the EQ right, like let's say a kick drum and then you apply this compressor, oh my God, it just comes to life. Comes together. It comes to life in terms na yung low end niya talaga. Even dynamics and very punchy. In your face. Yun yung hinahanap mo ngayon sa sa tunog. Sa drums. Yeah, Sa especially drums. with the song we're recording na right now, Puno ng Benga. I'm looking for punchier type of drums, mas rock, reverby type. Tsaka No. nasa drum tone talaga yung character ng kanta para sa akin. Mhm. Parang the rest, parang pag maganda yung drum sound, the rest is parang pinapatong mo na lang. Oo, and yun yung distressor na plug-in para sa akin. Basically, these plugins are based on actual rack unit which you would usually mount, and yun yung nakikita nyo usually sa studios na may mga knobs na pinipihit, what people would refer to as amplifiers, and they are amplifiers. So, compressor na distressor, the way it add dynamics to a kick drum, to a snare, pwede mo rin siyang gamitin as compressor sa drum bus, which it would compress the whole drum sounds, and oh my God, Lalagay mo sa end, no? parang sumasabog yung drums in a really, really pleasant, ang sarap pakinggang way. Nagkakabody siya pag may compressor. No? Yes. Parang Game naging- changer siya in terms Nararamdaman of mo siya recording. sa hangin bigla pag may compressor. That's Mhm. how I explain it though. Mhm. And yung distressor, I've seen it sa Long McQuaid sa the music store that we love going to. I've seen the real thing, pero right now it's kind of nice to get a taste of the plug-in, and hopefully one day magkaroon ka ako ng Would you buy actual- that? Mm, Exactly. Diyan na eh. yeah, kasi yun nga, we run all these plug-in emulation using the Universal Audio Apollo units. So, and it just so happens na yung unit that I first purchased, which is a 2-channel unit, Twin. I think was supposed to be a display unit So in meron the lahat. store. And for some other reason, meron siyang maraming plugins which you would have paid thousands of dollars for. But it's just all there. Eh yung distressor and a whole bunch of guitar amps and It's all Di ba kinds sabi of mo may mga units nawala are na there. ding iba? Meron nawala, pero I'm still thankful. Pero konti lang yung nawala. Yeah, madami okay lang. din? A significant amount that Oh, some of it wow. would bum me out. Pero yun nga, actually this distressor plugin, for the longest time, I didn't know was one of the plugins I had. Aha. Kasi for a long time, I was using what is it? Electronics. It's a different bus compressor. Pero yun nga, I was using a different bus compressor sa drums natin. Yeah. And then I found out, oh shit, may distressor pala dito. Let me try that on the kick and the snare, and oh my God, Maganda. Yeah. it's really good. It's that Tame Impala Ah. fattiness sa drums. It I brings that out. see. Yeah. So yan. Yun ang favorite Pedal. effects mo ngayon. pedal. Yun na. Kasi nga, I'm not playing as much guitar nowadays. Yeah. I'm usually just kind of trying to play with Sa drums ka ngayon. sounds sa DAW. Kapag nagre-record. So, shaping the sounds in terms of using plugins and
all these cool emulations sa studio. This stressor, oh my God. it's Game really good. changer. Sounds good. Ikaw, Dan, what's your go-to? Effects for now, dahil nga, para sa akin bass is bass, simple lang eh. Pero, may napanood akong bass player, si bahista ng Keso ata. Yung bahista siya ng Willa Baliw, ng Keso. Is that... What's his name? That guy? Is he also in Greyhounds? Greyhound. No. Oh, this is ibang different guy. Greyhounds. Different guy. Willie Baliw, Keso, that guy with a man bun. Yeah, Eh, he's in Greyhounds, I think. Greyhounds is iba tol eh. Si ano yun eh. Yung... Iba yun eh. Si... Upaw! Kupaw! Iba yun eh. Pero what's the pedal? Compressor. Any compressor. And any compressor? Any compressor, sabi niya. Basta kalagyan mo ng compressor ang bass. Tas kaya nga, yung compressor ko, sa guitar ko What do you have right now? SP compressor. Basically, guitar compressor siya eh. And actually, I had one of those. Yeah, guitar before. compressor siya eh. Galing sa... Hindi Mhm. nakakalam, gitarista ako dati. Hindi ba yan hindi ba yan pwede sa bass? It Pwede is. nga. It is. Actually, it's a common compressor. compressor that bass players would use. I like this compressor. Yeah. So before, nung nag-convert ako from guitar to bass, sans amp lang, okay na. Okay na, ang ganda. Tapos nung napanood ko yung podcast niya with Offstage, With Sir Rames, Sir Rems and Darren. ng D&D. Mhm. Doon niya sinabi na yung chain niya may compressor daw. Kasi yung parang go-to niya. All the time. All the time may compressor. Kasi doon ko din napansin pag may compressor yung bass ko, lumulutang yung ibang instruments. Para Mhm. nagkakasariling room ako. Right. Hindi siya kalat yung boom pagka-boom niya. May bass pero Mhm. it's there. Parang And compression is still something I don't really Exactly. understand. kaya nga ganun Pero explain ko eh. what it does is it evens out your dynamics. Isa siyang best, siya, MSG. Ang pinakaalam ko sa compressor is pag may compressor ka, kahit anong level ng string mo pag ginanon mo, kahit mahina yung strike mo dito, magkaka-level sila. Oh, lahat. there's still a sensitivity Mhm. that or threshold that you Yeah, have to there you go. set it to in a way na pag Mhm. nag-strum ka, it'll even out the dynamics. Mhm. Pero yeah, compressor. man. Compressor. So, So pero, pareho tayo. yeah, pero right now, I'm Compressor. using a SP compressor, which is kasi ito yung gamit ko nung nagigitara ako. Pero kung bibili ako kung gusto ko ng ibang OD. compressor, I'm OD. looking into the MXR bass compressor. Oh. Ah, MX, yung puti. Medyo pricey rin eh. Okay? Magkano? 400 something. Shit! 300 Saka naman, Alphabet naman. Soup Santa. Ew! Alphabet How Soup Santa. come? Kasing mahal nito. Pero yung dark class nga na pinabubudol sa akin ni na Kuya Yuria is Is nandun that na lahat like a K? eh. Hindi mo na kailangan ng compressor na Eh yun. yun, magkano yun? 600, 700 bucks. Huh? Yeah. These things are so expensive. Yeah. Para sa akin, itong pedal board na maliit na to, nagagawa na to lahat ng kailangan natin eh. Yeah. If anything, it's overkill. Di ba? Already gusto ko lang naman may low end eh. Hindi, maganda Tsaka, kasi for recording yung mga ano. mas mahalaga pa rin yung tama yung chords mo. Yun yung pinakamahalaga. Tunay. Di ba? Di ba? Kung anong, sabi nga nila kung anong gamit na meron ka, yun yung the best. Ikaw, Trish. Effects. In Sa terms of effects. akin, ever since we got the Apollo, ever since na yung mundo ng Alphabet Soup ay nagkaroon ng Apollo. Yun lang Which talaga. is the universal audio I think- interfaces. Doon nag-iba yung vocals ko. Doon nag-iba yung atake ko sa vocals din. Parang Oo. doon din ako na humble na, holy shit, you ain't shit, bro. Mhm. Parang alam mo yun? And the cool thing about it is you're able to run, multiple different type of preamp emulation. In yours in particular, I would usually use like a Need 1073 na preamp. Sa vocals? Yes. Yeah. Just so para merong konting saturation. Anong reverb? Mhm. If you would. Lexicon? Reverb, I really like the Capital chambers. There's this one preset there called The One by The One. Al Schmidt. Al Schmidt, the one. Isang sikat na engineer producer. Mm. That's one of his presets. I would send it on a bus para in a way in the same terms of a guitar player. You're sending it parang After the signal. ang analogy is like it's like playing guitar on the Apex loop and running your delays and all that stuff there. Ah. It kind of just blends it in. So when you're sending it as an auxiliary or bus to that vocal, Mas yung effect. mas smooth yung tama niya sa vocals. Yeah. Mas ma-optimize mo yung effect. And
Hindi it siya magic. helps you avoid na ma-record yung actual effect to the actual waves that are being tracked dun sa Domo. Mm. Para you can still edit the reverb later on. Oh, Dry pa okay. rin yung signal na marirecord. That's why it's like that pag naririnig ko na. Yes. So Makes para may sense. room pa rin ako to play with your reverb. Yeah. We're all about Mhm. post-producing, okay? Oo, yun. Yung, Okay. may option pa ako in terms of post-production. Pero yung I actual see now. saturation ng vocals, which is from the preamp, the 1073, I do record that part. Kasi Mhm. ang ganda na eh. Parang ano pang babaguhin ko doon. Yeah. Pero yung effects, I want a little more leeway as far as being able to play around with them. Yeah. Pero yeah, the Apollo, man. Sa akin, Apollo. Yeah, recently we got the Apollo 8 8. and paired it with the 2. So we have more channels. Ikaw, Kuya Mac, Mm. effects. Sa akin, sa sound effects, marami. Pero yung paborito ko kasi nasa Nord eh. Kung tunog piano, white grand, tsaka silver. White Grad. Yeah, tsaka silver. What is the white grand based on? Steinway. What kind of piano? If you know. Yamaha Steinway. 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 Yeah, Steinway. Yun nga. Pero feeling ko ang bibigay ko na lang na effects na para tip na rin sa iba. Tsaka affordable. Yung Sunday Keys. Kasi yung Sunday Keys is app siya sa laptop or sa iPad na ano rin siya, para siyang ang mga effects niya parang parehas sa Logic. So, yung Logic sound, makukuha mo na rin dun sa Sunday Key. Tapos, yung Sunday Key na yun is nandun na lahat. Kaya Sunday Key, dahil ano siya, para siyang worship effects. So, kompleto siya sa mga pads, kompleto siya sa synth, kompleto din siya sa mga warm na piano. Kasi as worshipper ka, kailangan warm pads, warm piano. So, kompleto. Tapos, sound quality na rin siya. Tsaka, ano siya, around 30 to 60 bucks makukuha mo na yung app na yun. Tapos, sa'yo na yun. So, ang dali niya din gamitin kasi pwede ka mag-layer ng kahit ilang tunog na pwede mong i-customize, which is pretty much parang Nord na rin yun eh. Kasi kaya mo mag-layer, kaya mo mag-adjust. Kaso, manually mo siyang gagawin. Pero, you have the option na magawa yun. Yun, Sunday Kiss sa akin para sa mga sound effects. Kasi piano ang pinag-uusapan, ang daming effects talaga ng ano eh. Pero ano pa rin yun, limited pa rin yun sa kung anong kailangan ng banda nyo. So, kung ang genre nyo is pop, marami ka talagang effects na kailangan i-complement sa gitarista nyo, sa iba mong kabanda. Kaya, pakinggan mo lang talaga yung tunog nyo. Tapos, kahit ilang tulad nga ng sabi ni Jen, di ko kailangan ng sobrang dami. Kailangan mo lang 5, 6, which is nandun yung pin. Sa gitara, clean, distortion, overdrive, chorus. Same thing ganun din sa piano. Kung may tunog kang piano, stick to that piano. Kung may tunog kang electric piano, stick to that. So, ano lang siya, parehas lang, itatransfer mo lang sa pagiging keyboardista, literal. Yeah. Yun lang sa akin. Sa sound effects, ang gusto ko pang malaman sa inyo, yung mga pro tips nyo. Ikaw dyan, may mga pro tips ka ba dyan na pwede nating Sa i-share? akin, let's just share really quick. Before we Pro end our just episode. right before we end. Yeah, pro tips. Sa akin, pinaka-pro tip in terms of sound, learn how to gain stage and ring out your monitors. Malaki. Yan, malaking ano. laking role Make yan. sure na yung gain nyo kapag tinitimpla nyo sa mixer is just hitting, I think, at the most, I think, -12, in between -12 and -18. Yung gain. It ensures na malinis yung hagod ng No feedback. sound nyo dun sa mixer nyo and you're less likely to feedback. And yun nga, ringing out your monitors. McNeil once shared this really cool video sa chat with these guys that looks like they're probably from the Philippines, and they were pointing the mic dun sa mga monitors, and then the sound engineer was looking for those certain frequencies na nag-feedback. Sa So digital if you could mixer. learn that, sobrang linis ng vocals nyo Clear, kapag malakas. na-figure out nyo how to do that. Yeah. Ikaw, Dan, what's your pro tip? Sa akin, sa live performance, practice talaga eh. Yun ang pinaka... di ba?
kahit anong gusto mong gumaling tumugtog, kung konti lang ang practice mo pagdating mo dun, it will show, di ba? Doon lilinis yung tunog niyo. It will show. It will show kung di ka nag-practice talaga for that event or for that gig, di ba? So, yun, practice. Tayo, ultimo spiel, ultimo setlist, anong unang kanta, anong sasabihin ko before mo start yung next song, pinapractice natin lahat yun eh. Be prepared. Be Planado prepared. lang talaga. Yeah. Plan your work and work your plan. Yung spiel, hindi naman kailangan specific na ganito sasabihin mo. Just, pinpoints, talking points na ganito sasabihin ko. O, pag sinabi ko title ng kanta, bilang ka na. It just helps it have flow. Yeah, in a way, parang yung buong set nyo is theater play. Alam mo na mangyayari pag sampa mo, alam mo nang, ikaw muna maglakad. Ultimong ganun, pinag-uusapan natin as a band eh. Para pagdating natin doon, it's parang alam mong praktisado talaga. Ikaw, Trish, pro tip. Kunyari, yung sa soundcheck, huwag kayo magre-rely sa soundcheck kung gaano nakalupit yung soundcheck nyo. Huwag kayo magre-rely dyan. Kailangan pa rin parang laging ready ka na may something na Something will go wrong. Something will go wrong. And if that happens, just keep playing. Just keep playing. Oo. Parang dati kasi parang nangingiwi pa ako. Parang ngayon, natatawa na lang ako na. Parang you don't, Yeah. you've learned na you should avoid that when you're on stage na parang Oo. look confused or Kasi act it does like something's happen. Like may going wrong. mangyayari talaga na hindi mo aasahan. Kasi nga, it's live. You know? And it makes you look more So not just have really fun on with stage. it. So Lalo just have magiging- fun, just play. Para sa kasi saan, ma-anxiety kasi akong tao. So I guess, knowing na shit will go wrong, parang nape-prevent na akong maging panic. Para magka-panic attack. Kasi it did happen to me na parang na-anxious talaga ako when something goes wrong. Sa atin, may marinig na ako ibang kaluskos. Parang na-off ako kagad. Which It's is, really weird. kahit hanggang ngayon, I still work hard for it na hindi mangyari yun. Pero yeah, just look out for those. Okay, how about you, Kuya McNeil? Ako, kasi nasabi niyo na yung ibang tip. Sa akin, alamin mo yung gear mo. Kasi napakalaking impact niyan kapag may mga adjustment na kailangan gawin pagka live performance. Tulad ng halimbawa, yung vocalista nyo, gusto niyang ibahin yung key. So, pwede kang... Sorry wait lang. Nag-lock yung... Ayan. So, pwede kang mag-adjust sa vocalist nyo kapag nag-ask siya ng change note, kunwari, let's say. Tapos, hindi mo alam i-play ngayon yan. So, kung hindi mo alam yung gear mo, hindi mo ma-a-adjustan yun. Pero kung alam mong mag-transpose sa gear mo or alam mo yung function, magagawa mo pa rin sumabay sa kanila while playing your notes na alam mo, tas magiging tunog yung kung ano yung gusto ng vocalista mo. So, tip ko yun sa isang adjustment sa performance. Tapos din yun, stage presence mo. Mahalaga yun pag nagla-live performance kayo. Kasi syempre, pagka yung mga tao nanonood sa inyo, kung ano yung nakikita nila sa inyo, yun din yung mararamdaman nila. So kung excited kayong tumugtog, yung ultimo, titingin lang ako kay Jan. Kahit yung mukha lang, weirdong mukha, tibisan, na ganun ka. Nahahatak mo pa rin yung energy ng drummer nyo, then mapapasa na yan. Natatranslate kasi yun. Mapapasa. Tapos, syempre, makikita rin ng audience yun. Parang yung buong room, yung energy nila, parang nagbabalikan. Tapos, nabubuo yung magandang environment sa Tsaka Powerful kasi yung vibe na nabibigay natin. Yeah. Tsaka talaga, yung relax ka lang. Yung pag-relax ka kasi, yung moment na yun, lahat ng, syempre, musician ka, lahat ng struggle mo sa pagpapractice, tulad nga ni Kuya, sabi ni Kuya, practice, dapat pag nag-perform ka, alam mo na, which is given na yun, kasi kaya ka nga magpa-perform, diba? Kailangan, alam mo na talaga yun. Tapos, pag nandun ka na, yun na yung reward mo. Syempre, pakita mo sa kanila na, mag-e-enjoy ka. Magiging excited ka sa mga parts mo kasi ito na yun, ito yung pinractice ko. Mapaparinig ko na. In a way, parang napapakita mo rin yung excitement mo, yung saya mo sa pagtugtog, and mabibring up mo din yung energy ng banda. Kaya, yun, parang tip ko na yun sa mga keyboardista dyan. Yup. And that